Alam mo yung mga araw na kahit anong gawin mo, parang ang bigat ng isip mo. Yung tipong bago ka pa man gumising, may bumubulong na agad sa'yo. Hindi mo kaya. Hindi mo man napapansin, unti-unti na pala itong kumakain sa lakas mo, sa tiwala mo, at sa direksyon ng buhay mo. Pero hindi ito permanente. Ang negative thinking, pwedeng patayin. Hindi sa isang iglap, pero sa bawat maliit na hakbang na pipiliin mong gawin araw-araw. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 11 simpleng paraan kung paano mo tuluyang mapapatay ang negative thinking at paano mo mababawi yung kalinawan at kapayapaan ng isip mo. Number 1, i-expose ang sarili mo sa katotohanan, hindi sa emosyon. Alam mo ba kung bakit minsan parang ang bigat-bigat ng mundo kahit wala namang nangyayari? Kasi madalas, hindi mo naman talaga nararanasan ang problema. Iniisip mo lang. Pero dahil sobrang vivid ng imagination mo, parang totoo na rin. Parang pelikula sa isip mo na ikaw mismo ang gumagawa ng script. Ikaw ang nagdidirect at ikaw ang bida. Halimbawa, may sinabi sa'yo na medyo malamig ang tono. Tapos ang unang reaksyon mo, parang galit siya sa akin. Pero kung titignan mo ng mas malalim, baka pagod lang siya. O baka may iniisip din siyang mabigat. Pero dahil nauna ang emosyon, ang utak mo agad nag-conclude, may mali sa akin. Ito yung tinatawag na emotional distortion, yung pagbaluktot ng realidad dahil sa pakiramdam. Kaya importante na matutunan mong i-expose ang sarili sa katotohanan, hindi sa emosyon. Ang emosyon ay parang alon, minsan malakas, minsan mahina, pero laging dumadaan. Ang katotohanan naman ay parang bato sa ilalim ng tubig, steady, tahimik, pero nandun pa rin kahit anong mangyari. When you feel overwhelmed, take a pause and ask yourself, ito ba ay base sa facts o base lang sa nararamdaman ko ngayon? Kasi minsan, ang lungkot ay hindi dahil sa realidad, kundi dahil sa interpretasyon mo ng realidad. Halimbawa, bumagsak ka sa exam. Ang emosyon mo agad, tanga ako, ang bobo ko. Pero ang katotohanan, hindi ka tanga, hindi ka bobo. Baka kulang ka lang sa tulog. O baka hindi sapat ang review mo sa topic na yon. O baka nga hindi ka nag-review. Ang solusyon, mag-adjust, hindi mag-self-pity. Kadalasan, ang problema ng tao ay hindi mismong problema, kundi kung paano niya ito iniisip. Kung iisipin mo ng malinaw, mapapansin mong 90% ng mga bagay na pinoproblema mo, hindi naman talaga nangyayari. Pero dahil pinaniniwalaan mo, naging totoo sa'yo emotionally. Kaya ang tunay na kalayaan ay hindi yung walang problema, kundi yung marunong kang kilatisin kung alin ang totoo at alin ang gawa ng emosyon. Huwag mong hayaan na ang feelings mo ang magdikta ng direksyon ng isip mo. Feelings are real, yes, pero hindi laging reliable. Kapag natutunan mong mas pakinggan ang katotohanan kaysa emosyon, mapapansin mong gumagaan ang buhay. Hindi dahil nagbago ang sitwasyon, kundi dahil nagbago ang pananaw mo. At doon mo mararanasan yung totoong peace, yung tahimik na kumpiyansa na kahit anong mangyari, kaya mong harapin kasi malinaw sa'yo kung ano ang totoo at ano lang ang pansamantalang nararamdaman. Number 2, gumamit ng stop technique. Kapag sinasabi nating gumamit ng stop technique, hindi lang ito simpleng pagsasabi ng stop sa isip mo. Ito ay isang mental brake system na ikaw mismo ang nagkukontrol. Isipin mo na parang nagdadrive ka sa madulas na kalsada ng overthinking. Ang bilis ng takbo ng mga negatibong isipan. Hindi ko kaya. Palpak ako. Walang mangyayari sa buhay ko. Pero kapag bigla mong pinindot ang preno, humihinto ang kotse. Di ba? Ganon din sa utak mo. Kapag naramdaman mong sumisibol na ang negative thought, sabihin mo ng matindi, stop. Pwede mo pa nga itong sabihin ng malakas o sa isip mo lang. Ang mahalaga, mararamdaman mo na ikaw ang may kontrol. Parang sinasabi mong, hoy utak, hindi ako mananahimik habang sinisira mo ako sa mga kwentong ikaw lang din ang gumawa. Ang trick dito ay huwag mong hayaang lumaki ang isang maliit na buto ng negative thought. Kasi kapag pinabayaan mo, tutubo yan. Magiging anxiety, magiging takot, magiging depression. Pero kung sa umpisa pa lang, pinutol mo na, tapos ang laban. Sa simula, awkward siya. Parang weird magsabi ng stop
sa gitna ng iniisip mo. Pero habang tumatagal, nagiging automatic defense mechanism na siya. Kapag na-stress ka, ang utak mo ay sanay nang mag-stop, sanay nang huminga at mag-shift ng focus. Halimbawa, habang naglalakad ka, bigla mong naisip, bakit ba ako ganito? Laging palpak. Sa halip na sakyan mo yan at bumagsak ang mood mo buong araw, sabihin mo agad, stop, hindi ako palpak. Nagkakamali lang, pero natututo. See the shift? Isang salita lang, stop, pero binago mo ang direksyon ng buong araw mo. Ito ang beauty ng technique na to. Hindi mo kailangang hintayin na maging positive thinker ka bago ka maging okay. Ang kailangan mo lang ay maging aware at handang pigilan ang sarili mong utak kapag nagiging kalaban mo na siya. At kapag nasanay ka sa ganitong pagharap, mararamdaman mong ikaw na mismo ang nagdidikta ng tono ng isip mo. Hindi mo na hinahayaan ang negativity na magmaneho. Ikaw na ang nasa manibela. Kaya sa tuwing magsisimulang gumulong ang mga what if at I can't, tandaan mo lang, stop. Huminga, smile ng konti, then tell yourself, hindi ako biktima ng isip ko. Ako ang driver nito. Number 3, palitan agad ng positibong affirmation. Kapag may pumapasok na negatibong isipin, yung tipong, hindi ko kaya to, siguro hindi ako sapat, huwag mo lang hayaang dumaan at manirahan sa isip mo. Kasi tandaan mo, bawat negative thought na hinahayaan mong manatili, nagiging parang butong tumutubo sa loob ng utak mo. At kapag pinabayaan mo, lalaki yan hanggang maging ugat ng takot, doubt, at self-sabotage. Kaya ang sekreto, palitan agad ng positibong affirmation. Hindi ito simpleng positive thinking lang na parang pilit mong pinapaniwala ang sarili mo. Ang affirmation ay parang mental antidote, panlaban sa lason ng negatibong pag-iisip. Kapag sinasabi mo sa sarili mong, kaya ko to, may halaga ako, ginagawa ko ang mga kaya ko araw-araw, hindi mo lang basta inuulit ang mga salita, binabago mo ang takbo ng utak mo. Tingnan mo halimbawa, may project ka sa school o sa work, tapos biglang may boses sa isip mo na nagsasabing, baka mapahiya ka, baka magkamali ka. Sa halip na sumabay sa takot, sabihin mo agad, oo, pwedeng magkamali ako, pero at least sinusubukan ko. Every mistake teaches me something. Biglang mag-iiba ang pakiramdam mo. Di ba? Hindi na takot, kundi tapang. Ang mga affirmation ay parang mga command na ipinapasok mo sa system mo. Kapag paulit-ulit mong ginagamit, nagsisimulang maniwala ang subconscious mo. At yan ang gusto nating mangyari, na maniwala ka sa kakayahan mo kahit wala pang nakikitang resulta. Subukan mo ito. Tuwing umaga, bago mo buksan ang phone mo o social media, tumingin ka sa salamin at sabihin mo, today, I choose peace. I choose confidence. I choose to believe in myself. Sa una, baka awkward, baka matawa ka pa. Pero pag tumagal, mararamdaman mo na unti-unting nagiging natural ito, na parang may bagong boses sa loob mo na kumakalma sa mga negative thoughts. Kasi ganito yan, kung kaya ng utak mong paulit-ulit isipin ang mga worst case scenario, kaya rin itong paulit-ulit paniwalaan ang best version ng sarili mo. You just have to feed it with the right words. Hindi mo kailangan maging perfect para magbago ang mindset mo. Kailangan mo lang maging aware na may choice ka. Kapag may negative thought na dumating, huwag mong labanan ng takot. Harapin mo, tanggapin mo, at palitan mo ng affirmation na magpapalakas sa'yo. In the end, hindi mo kontrolado lahat ng nangyayari sa buhay. Pero kontrolado mo kung anong kwento ang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. So make sure that story is one that lifts you up, not tears you down. Number 4, limitahan ang exposure sa toxic people. Kapag sinabi nating limitahan ang exposure sa toxic na tao, hindi ibig sabihin na kailangan mong putulin agad lahat ng relasyon. Pero kailangan mong pumili kung sino ang may karapatang manatili sa mental space mo. Kasi ganito yan, kahit gaano ka ka-strong, kung araw-araw mong naririnig puro reklamo, puro chismis, at negatibong pananaw, mauubos ka rin. Parang sponge ang utak natin. Kung puro negativity ang paligid mo, automatic nasisip-sipin mo yun. Before you know it, ikaw na rin mismo ang nag-iisip ng masama. Nagdududa ka na sa sarili mo at nagiging cynical sa buhay. Minsan nga, hindi mo agad mapapansin. Akala mo lang, pagod lang ako, bad mood lang. Pero kung iisipin mo, baka hindi pagod ang katawan mo,
Baka pagod na ang kaluluwa mo sa kakapakinig sa mga taong walang ibang ambag kundi stress. Totoo, mahirap umiwas, lalo na kung toxic ang mismong mga taong malapit sa'yo. Pero tandaan mo, boundaries are not selfish. They're necessary. Hindi mo kailangang maging masama para lang protektahan ang sarili mo. Pwede kang maging mabait at matatag sa parehong oras. Pwede mong sabihin sa sarili mo, I love you self, pero kailangan ko magpahinga muna. Think of it this way. Kung gusto mong lumago, hindi mo pwedeng hayaang palibutan ka ng mga taong pinipigilan kang umusad. Paano ka lalakas kung bawat hakbang mo may humihila pabalik? Life is too short to spend it with people who drain your peace. Kaya piliin mo yung mga taong nagbibigay ng light, hindi drama. Piliin mo yung mga nakikinig, hindi lang nagsasalita. Piliin mo yung mga nag-aangat sa'yo, hindi yung nag-aabang ng pagkakamali mo. At kapag nagsimula kang maglagay ng healthy distance, mapapansin mo kung gaano kagaan ang mundo. Mas klaro ang isip mo, mas kalmado ang puso mo, at mas madali mong maririnig yung boses ng sarili mong kapayapaan. Ang totoo, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit mo gustong magbago ng paligid. Ang mahalaga, alam mo kung bakit, at ginagawa mo ito dahil gusto mong maging mas buo, mas payapa, at mas totoo sa sarili mo. Kasi sa huli, ang tunay na kalayaan ay hindi lang nasa paglayo sa masasamang bagay, kundi sa pagpili ng mga taong tumutulong sa'yo maging mabuting bersyon ng sarili mo. Number 5, iwasan mo ang sobrang social media. Alam mo yung tipong pagkagising mo pa lang, hawak mo na agad ang cellphone mo. Tapos, scroll ka ng scroll. Wala namang hinahanap, pero parang may hinahabol. Araw-araw, parang automatic na naging parte na ng routine natin ang pagbukas ng Facebook, pagbukas ng TikTok o Instagram. Pero kung titingnan mo ng malalim, napapansin mo bang pagkatapos mo mag-scroll ng matagal, kadalasan mas pagod ka, mas insecure, at minsan mas malungkot kaysa noong nagsimula ka? Ang social media ay parang pagkain. Okay siya, in moderation, pero lason kapag sobra na. Kasi bawat swipe mo, bawat like, bawat comparison sa nakikita mong perfect life ng ibang tao, unti-unti nitong binabago kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Minsan, hindi mo na namamalayan, nagiging standard mo na ang buhay ng iba. Nakita mo yung friend mo na laging nasa travel photos. Bigla mong naisip, buti pa siya, ako nandito lang. Nakita mo yung couple na laging nagpo-post ng sweet moments. Bigla mong naisip, siguro ako, hindi talaga ako worth loving. Hindi mo kasalanan na maramdaman mo yon. Kasi ang social media ay designed para i-trigger ang comparison at dopamine rush. Ang bawat notification at heart reaction at view count ay parang maliit na reward system sa utak mo. Kaya habang mas ginagamit mo ito, mas gusto mong bumalik hanggang sa hindi mo na namamalayan na ang reality mo ay umiikot na sa screen. At dito pumapasok yung pinakadelikado. Napapalitan ng ilusyon ang realidad. Nakakalimutan mong hindi mo nakikita sa online ang buong kwento ng mga tao. Ang pinupost lang nila ay highlights. Hindi yung iyakan, hindi yung failure, hindi yung gutom o problema. Pero ikaw ang nakakakita ng buong kwento mo. Kasama lahat ng flaws, struggles, at sakit. Kaya hindi patas yung comparison. Pero ginagawa mo pa rin dahil akala ng utak mo, totoo yung nakikita mo sa feed. Ang resulta, negative thinking. Magsisimula kang magduda sa sarili mo, sa kakayahan mo, at sa halaga mo. Minsan, mapapansin mo na kahit may magandang nangyari sa araw mo, hindi ka pa rin masaya. Kasi ikinukumpara mo yung moment mo sa moment ng iba. Pero tandaan mo, life doesn't happen on the screen. Hindi mo kailangan i-post ang bawat saya para masabing totoo ka. Hindi mo kailangan ng validation para maging sapat. At higit sa lahat, hindi mo kailangan makipagkarera sa mga taong may ibang oras, ibang laban, at ibang layunin sa buhay. Kaya minsan, subukan mong mag-detox. Isang araw lang, huwag mong buksan ang social media. Maglakad ka sa labas, pakinggan mo ang dampi ng hangin. Kausapin mo ang sarili mo, hindi ang algorithm. Mapapansin mo, tahimik pero payapa. Walang likes, pero may peace. Walang views, pero may clarity. Hindi mo kailangan mawala sa mundo para makahanap ng kapayapaan. Minsan, kailangan mo lang i-log out para muling makabalik sa tunay mong sarili. Number 6, magkaroon ng tamang tulog at diet. Alam mo ba, minsan hindi ka naman talaga negative thinker.
pagod ka lang. Yung tipong ilang araw ka nang kulang sa tulog, tapos puro instant food pa, o kape lang ang laman ng tiyan mo. Tapos magtataka ka, bakit parang ang bigat ng isip ko? Bakit ang dali ko ma-stress? Simple lang ang sagot. Hindi mo nabibigyan ng pahinga at tamang nutrisyon ang katawan mo. Kapag kulang ka sa tulog, nagiging overactive ang part ng utak mo na responsible sa fear at anxiety. Ang amygdala. Kaya kahit maliit na bagay, parang end of the world na. May nagsabi lang ng, "Uy, late ka na naman." Ayun, biglang sira ang buong araw mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod na ang isip mo. At kapag pagod ang isip, automatic ding nagiging negatibo ang lahat ng iniisip mo. Ang optimism, hindi basta positive thinking lang yan. Chemical reaction din yan sa utak. Kailangan ng tamang balance ng hormones tulad ng serotonin at dopamine para gumana ng maayos ang mindset mo. Saan galing yan? Sa tamang tulog at maayos na pagkain. Imagine this. You start your day with only 3 hours of sleep. Tapos instant noodles at 3-in-1 coffee lang ang almusal mo. After 2 hours, irritable ka na. Ang bagal mo nang mag-isip. At parang lahat ng tao mali sa paningin mo. Hindi mo alam, hindi attitude problem yan. Fuel problem yan. You're running your brain on low quality fuel. Kaya kahit anong effort mong mag-isip ng positive, parang walang effect. Pero subukan mong matulog ng 7 to 8 hours ng tuloy-tuloy. Gumising ka ng maaga, uminom ka ng tubig, kumain ka ng healthy foods. Pagdating ng tanghali, mapapansin mong mas mahinahon ka. Mas kalmado kang magdesisyon at mas madali mong i-handle ang stress. That's not magic. That's biochemistry. Kasi kapag maayos ang katawan, lumilinaw din ang isip. Ang negative thinking, madalas ay hindi spiritual battle lang. Minsan, physical imbalance lang. Kaya kung gusto mong patayin ang negativity sa isip mo, simulan mo sa pinakapayak pero pinakamakapangyarihang hakbang. Matulog ka ng sapat at pakainin mo ang utak mo ng tama. Treat your body like your phone. Kung lagi kang drained at lowbat, kahit gaano kaganda ang app o mindset mo, hindi yan tatakbo ng maayos. Charge your mind by resting. Nourish it with good food. And watch how the dark thoughts start to fade away. Not because you forced them to, but because you finally gave yourself the energy to think clearly again. Number 7, huwag mong iwasan ang problema. Harapin mo. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Di ba? Pero isipin mo ito. Kapag iniiwasan mo ang problema, parang tinatakbuhan mo lang ang sariling anino mo. Hindi siya mawawala. Sumusunod lang siya kahit saan ka pumunta. At habang tumatagal, mas lumalaki, mas bumibigat, at mas nakakatakot harapin. Maraming tao ang gumagawa nito. Kapag may utang, tinataguan ng naniningil. Kapag may conflict, nag-a-avoid ng confrontation. Kapag may pagkakamali, tinatakpan ng dahilan. Pero sa totoo lang, habang iniiwasan mo ang problema, mas nawawala ang kapayapaan mo. You can't find peace while running away from what's meant to make you stronger. Alam mo, minsan ang mga problema, hindi sila dumadating para sirain ka. Dumadating sila para turuan ka ng leksyon. Kung paano magtiwala at kung paano mag-mature emotionally. Pero kung lagi mong pipilitin na umiwas, hindi mo matututunan yung mga lesson na yun. Parang estudyanteng umiiwas sa exam. Hindi naman mawawala ang subject. Babalik at babalik ka rin doon hanggat hindi mo ito na ipapasa. Kaya next time na may dumating na pagsubok, huminga ka muna ng malalim. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangan maging fearless. Kailangan ko lang maging honest. Honest na takot ako, pero handa akong harapin ito. Honest na nahihirapan ako, pero ayokong sumuko. Kasi ang totoong lakas ay hindi yung walang problema, kundi yung marunong humarap sa problema kahit nanginginig na ang tuhod. At kapag ginawa mo yon, mararamdaman mo kung gaano ka pala kalakas. Mapapansin mong yung bagay na dati kinatatakutan mo, ngayon, kaya mo nalang tawanan. Remember this, problems don't break you. Avoiding them does. Habang iniiwasan mo, nawawala ang kumpiyansa mo. Pero sa bawat pagkakataong pinili mong harapin, kahit pa maliit lang ang hakbang mo, nagiging mas matatag ka. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula. Kahit dahan-dahan, kahit sabay ang kaba at pag-asa. Dahil kapag natutunan mong harapin ang problema, yung dating tanikala ng takot,
magiging sandata mo na ng tapang. Number 8, magdasal o mag-meditate. Maraming tao nakakalimot sa simple pero makapangyarihang paraan na to para mapatahimik ang isip at kaluluwa. Kapag ang mga negative thoughts ay parang unos na hindi mo na makontrol, minsan hindi mo kailangan ng solusyon agad. Kailangan mo lang tumahimik. Sa sobrang bilis ng mundo ngayon, halos lahat gusto instant. Instant success, instant happiness, instant peace. Pero ang totoong kapayapaan ay hindi nakukuha sa labas mo. Nasa loob mo yon. At minsan, kailangan mong pakinggan ang boses na matagal mo nang binabaliwala. Yung boses ng Diyos o yung inner self mo na humihingi lang ng konting pahinga. Kapag nagdarasal ka, hindi ito tungkol sa mahahabang salita o paulit-ulit na linya. It's about being honest. Sabihin mo lang, Diyos ko, pagod na ako. Hindi ko na kaya. At doon nangyayari ang magic. Kasi kapag tinanggal mo ang maskara at inamin mo sa Diyos na hindi mo kayang mag-isa, doon siya kumikilos. Ang dasal ay hindi lang paghingi. Ito ay pakikipag-ugnayan. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko man kontrolado lahat, pero may mas makapangyarihang kamay na gumagabay sa akin. Kung hindi ka naman relihiyoso, meditation works just the same. Hindi ito kailangan complicated. Hindi mo kailangang mag-cross legs at magmukhang monk. Minsan sapat na yung umupo ka sa tahimik na lugar, pumikit at huminga ng malalim at maramdaman ang bawat paghinga mo. Sa bawat inhale, isipin mong pumapasok ang kapayapaan. Sa bawat exhale, ilabas mo lahat ng negative thoughts, lahat ng bigat, lahat ng galit, lahat ng hindi sapat na nasa loob mo. Ang prayer at meditation ay parehong mental detox. Ito yung sandali kung saan hinuhugasan mo ang dumi ng isip mo. Yung mga doubts, fears, at frustrations na matagal mong kinimkim. At pagkatapos mong manahimik, mapapansin mong may kakaibang gaan. Hindi naman nawawala agad ang problema, pero nag-iiba ang paraan mo ng pagharap dito. You don't react, you respond. You don't panic, you pause. May mga bagay talaga na hindi mo kayang ayusin sa pamamagitan ng pag-overthink, pero kayang-kaya mong ayusin sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng isip. Kasi doon, sa gitna ng katahimikan, naririnig mo kung ano talaga ang sinasabi ng puso mo. At minsan, doon mo rin naririnig ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Number 9, magtakda ka ng realistic goals. Minsan, isa sa mga dahilan kung bakit tayo madaling nadadala sa negative thinking ay dahil sobrang taas ng expectations natin, lalo na sa sarili natin. Gusto natin agad-agad may resulta. Gusto natin perfect. Pero ang totoo, hindi ganun ang takbo ng buhay. Kaya napakahalaga na magtakda ka ng realistic goals. Halimbawa, kung gusto mong maging financially stable, huwag mong isipin na bukas ay milyonaryo ka na. Start with something simple and reachable, like saving 50 pesos or 100 pesos a day. Small but consistent. Kasi yung mga malalaking tagumpay, nagsisimula yan sa maliliit na hakbang na tuloy-tuloy mong ginagawa. Ang problema kasi, kapag sobrang taas ng goal mo at hindi mo agad nakamit, nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Parang may boses sa isip mo na nagsasabing, siguro hindi talaga ako magaling. Siguro malas lang ako. Pero ang totoo, hindi ka naman nabigo. Masyado ka lang nagmadali. Realistic goals help you build momentum. Kapag alam mong achievable ang target mo, nagkakaroon ka ng sense of progress. At yung progress na yan, kahit maliit, ay nagpapalakas ng loob mo para magpatuloy. Kasi nararamdaman mong may nangyayari. May growth. Hindi mo kailangan ng big, flashy success para maramdaman mong umaangat ka. Minsan, sapat na yung isang maliit na step na may direksyon. Think of it like climbing a mountain. Hindi mo kailangang tumalon papunta sa tuktok. Kailangan mo lang maglakad. Isa-isang hakbang. Steady lang. Along the way, mapapagod ka. Pero habang tumataas ka, mapapansin mong lumalawak ang view. Mas nakikita mo kung gaano kalayo na ang narating mo. That's what realistic goals do. They give you a clearer, calmer view of your journey. At huwag mong isipin na pagiging realistic, at huwag mong isipin na ang pagiging realistic ay pagiging mahina o contented na lang. Hindi. Ang pagiging realistic ay pagiging wise. Marunong kang magplano ayon sa kapasidad mo ngayon, pero may malinaw na direksyon papunta sa mas mataas na level. You're not giving up on your dreams.
You're giving them structure. Kapag natutunan mong i-manage ang sarili mong expectations, mapapansin mong mas konti na ang negative thoughts. Hindi ka na masyadong nagkukumpara. Hindi ka na bugbog sa pressure. Ang focus mo ay hindi na sa bakit wala pa ako doon, kundi sa anong kaya kong gawin ngayon para makalapit doon. At yan ang sekreto ng mga taong matagumpay pero kalmado. Hindi sila nagpapa-pressure sa bills. Nakatutok lang sila sa direksyon. Number 10. Alamin mo ang triggers mo. Ito yung isa sa pinakamahalagang step sa pagpatay ng negative thinking. Kasi paano mo malalabanan ang kalaban kung hindi mo naman alam kung saan siya galing? Di ba? Ang trigger ay anumang bagay na bigla na lang nagpapabago ng mood mo. Minsan hindi mo pa nga napapansin. Pwedeng isang tao, isang lugar, isang tunog, o kahit isang simpleng sitwasyon. Halimbawa, kapag naririnig mo ang boses ng taong minsang nanakit sa'yo, bigla kang naiirita o nawawala ng gana. O kaya, kapag nakakakita ka ng post ng mga taong tila mas successful sa social media, parang napupuno ng inggit o lungkot ang loob mo. Hindi mo gustong maramdaman yon, pero automatic na reaksyon na ng isip mo. Ang problema kasi, madalas hindi natin pinapansin ang mga ganitong patterns. Pinagpapatuloy lang natin ang araw natin habang iniisip na bakit ba ako laging nalulungkot? O bakit parang ang dali kong mainis? Pero kung iisipin mo, may mga paulit-ulit na bagay na nag-trigger ng negativity mo. At kapag natutunan mong tukuyin yon, makakahanap ka ng paraan para pigilan ito bago pa lumala. Subukan mong mag-reflect tuwing gabi. Balikan mo ang mga sandaling sumama ang loob mo sa araw na yon. Tanungin mo ang sarili mo, ano bang nangyari bago ko naramdaman to? May sinabi bang masama ang isang tao? May memory ba na biglang sumulpot? Kapag nasagot mo yon, doon mo marirealize na hindi naman palaging malalim ang dahilan kung bakit ka na-stress. Minsan, isang simpleng comment lang ng katrabaho mo o isang kabiguan sa maliit na bagay. Pero dahil hindi mo ito ina-acknowledge, nagiging domino effect sa buong araw mo. Alam mo kung ano ang maganda? Kapag aware ka na sa triggers mo, nagkakaroon ka ng power. Hindi ka na alipin ng emotions mo. Kapag naramdaman mong dumarating na ulit yung energy na yon, masasabi mo sa sarili mo, ito na naman yung trigger ko. Kalma lang, hindi ko na ito papatulan. Ganon kasimple, pero powerful. Awareness is your first shield. Kasi minsan, hindi mo kailangan maging super positive agad. Kailangan mo lang maging self-aware. Kapag alam mo kung saan ka nadadapa, mas madali mo nang malalampasan. At tandaan mo, hindi mo kailangang iwasan lahat ng triggers mo. Ang tunay na goal ay matutunan mong harapin sila nang hindi ka bumibigay. Sa dulo, hindi mo man kontrolado kung ano ang mangyayari sa paligid mo. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At doon nagsisimula ang tunay na freedom sa isip. Number 11. Surround yourself with dreamers and doers. Simple lang pakinggan, pero napakalalim ng mensaheng yan. Kasi totoo, kung sino ang madalas mong kasama, yun din ang magiging direksyon ng isip mo. Kapag palagi kang nasa paligid ng mga taong mahilig mangarap, mapapansin mong gumagaan bigla ang tingin mo sa buhay. Imbis na puro reklamo, maririnig mo silang nagsasalita ng, kaya natin yan. May paraan. Next time, mas gagalingan ko. Hindi nila tinatakasan ng realidad, pero pinipili nilang mag-focus sa solusyon kaysa sa problema. At yung ganong klase ng mindset, nakakahawa. Kasi isipin mo, kung araw-araw mong kasama ay puro negative thinkers, mapapagod ka rin. Parang ang hirap maging masaya kapag palagi kang binubuhusan ng malamig na tubig sa tuwing may plano ka. Gusto mong magsimula ng business? Sasabihin nila, wag na, baka malugi ka. Gusto mong sumubok ng bago? Sayang lang oras mo. Ang ending, natututo kang matakot. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil natutunan mong matakot sa takot nila. Pero kapag ang nasa paligid mo ay mga doers, yung mga hindi lang puro salita, kundi may gawa, iba ang dating. Makikita mo silang gumagalaw kahit may takot, nagpupursige kahit pagod, at naniniwala kahit walang kasiguraduhan. Doers don't just dream, they build. At kapag ganun ang mga kasama mo, mapipilitan kang gumalaw din. Hindi dahil naiinggit ka, kundi dahil nai-inspire ka. You start thinking, kung kaya nila, bakit hindi ako? Ang maganda pa, kapag dreamers at doers ang kasama mo, natututo kang maniwala sa posibilidad. Nagiging normal sa'yo ang mag-isip ng malaki, mangarap ng mataas, at magsimula kahit wala pang lahat ng sagot. You learn that success
is not about luck. It's about environment, energy, and consistency. Kaya minsan, hindi mo kailangan baguhin agad ang buong buhay mo. Baguhin mo lang kung sino ang nasa paligid mo. Kasi kahit gaano kaganda ang seed ng pangarap mo, kung itinanim mo sa laso ng negativity, hindi yan tutubo. Pero kapag itinanim mo sa lupa ng inspirasyon, suporta at positibong energy, kahit maliit lang ang binhi, sisibol yan. Surround yourself with dreamers and doers. Dahil sa totoo lang, hindi mo kailangang maging katulad nila agad. Kailangan mo lang munang mapalibutan ng mga taong nagpapaalala kung gaano ka rin kayang mangarap at kumilos para doon. At habang tumatagal, mapapansin mo, unti-unti, ikaw na rin yung nagiging inspirasyon ng iba.